What's up again mga kapadyak? For today's video ay may panibago na naman tayong bike jack, no? At ang pipicture natin na bike ngayon ay itong si Beta Half Moon 2022 model mga kapadyak. Gravel bike to mga kapadyak. Mamaya titingnan natin yung specs nito kung sulit ba sa kanyang price. At sasabihin ko na rin sa inyo mga kapadyak kung sa inyo to mabibili, no? Kaya panoorin nyo ng buo yung video na to. At kukunin na din pala natin yung kanyang timbang mga kapadyak. Titingnan natin kung gaano siya kabigat. At yung price nito ay sasabihin ko rin mamaya mga kapadyak. Pero bago tayo magsimula, ako nga pala si Aldwin at dito po ay nag-upload ako ng mga bike related video na kagaya nito. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga latest bike dito sa market na kagaya nitong si Beta Half Moon. So tara mga kapadyak, simulan natin ang pag-bike jack dito kay Beta Half Moon. Ito na yung bike jack natin dito kay Beta Half Moon mga kapadyak. Magsimula na tayo agad sa kanyang frame. Yung frame na to mga kapadyak is ano siya, made from aluminum alloy CC61 ayan no. At yung frame size nito mga kapadyak ay size 50 siya, mula dito sa kanyang crank hanggang dito sa kanyang shift tube mga kapadyak. Dito siguro sa kanyang top tube mga kapadyak ay around size 50 to size 54 siya mga kapadyak. At yung ginamit na material sa kanya ay aluminum alloy CC61. Ayan, nakalagay dito sa kanyang top tube mga kapadyak, ay sa kanyang seat tube pala. At yung kanyang size na mga kapadyak, yan, size 17 siya. Dito naman sa kanyang down tube mga kapadyak, makikita natin yung Beta na brand name, no? Yan siya mga kapadyak, may pagka-rainbow effect yung texture niya dito. Glossy finish pala tong ano mga kapadyak, itong si Beta Half Moon, no? At yung kaya lagayan ng battle cage ay nandito sa kanyang down tube. Dalawa yan mga kapadyak, dito sa kanyang down tube, pati dito sa kanyang seat tube. Dito naman sa kanyang top tube mga kapadyak, makikita natin yung Half Moon na model name, oh. Ayan, no? At yung kanyang SP mga kapadyak, may nakalagay na SPN na ang ibig sabihin niya ay Supreme Perfection mga kapadyak. Ayan, no? Sa kanyang head tube naman mga kapadyak, naka non-tapered pa siya, no? Yan, no? Straight lang yung head tube niya mga kapadyak. Integrated siguro yan 44 to 44. At yung kanyang pag-welding mga kapadyak ay smooth na siya, oh. Yan, no? Smooth na siya. Pati dito sa kanyang seat tube. Ang hindi lang smooth sa kanya mga kapadyak na nakita ko ay dito sa kanyang bottom bracket mga kapadyak. Ayan, no, kung makita natin. Yung kanya naman na CR mga kapadyak ay dumaan dito sa kanyang down tube. Dito dumaan yung para sa kanyang brakes, pati sa kanyang shifter para sa record, yung kanyang RD. Sa kabila naman mga kapadyak is para sa kanyang FD, no, kabilaan yan. Dito naman sa kanyang seat flap mga kapadyak ay naka quick release na siya. Ayan, alloy na rin yan mga kapadyak. At yung kanyang seat post ay alloy na rin yan. Yan, oh. Beta na rin yung kanyang brand. Tingnan natin yung seat post niya mga kapadyak. Yan siya mga kapadyak. Walang nakalagay na sukat, no? Siguro around 300mm tong seat post ni Beta. Dito naman sa kanyang saddle mga kapadyak, Beta na rin yan, no? Ayan, no? At may butas siya sa gitna mga kapadyak, kung makikita nyo naman, no? At malambot na rin yung kanyang saddle. Kaya maganda na rin yung saddle niya mga kapadyak. Dito agad tayo sa kanyang drivetrain mga kapadyak. Ito pala ay naka 2x na crankset. At yung cogs nito ay bibilangan natin mga kapadyak. 9 speed siguro to, pero sisiguraduhin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes mga kapadyak, 9 speed siya. At yung ginamit na RD sa kanya, ayan, Sensa Ignite na pang 9 speed mga kapadyak. STI na rin yan. At yung kanyang cogs naman ay naka-cassette type na. Yung pinakamaliit nito ay 11 teeth. Yung pinakamalaki naman mga kapadyak ay 25 teeth siya mga kapadyak. 25 teeth, cassette type na. At yung hubs naman nito ay alloy na mga kapadyak. Siyang puna yung ginamit sa kanya, no? Siyang puna hubs na pang cassette. Sa kanyang wheel set naman mga kapadyak ay yung rim nito ay alloy na rin. Yan, alloy na siya mga kapadyak. At yung kanyang spokes ay bibilangin natin.
8, 12, 16, 32 spokes siya mga kapadyak. Ayan, 32 spokes yung rim nitong si Beta, no? At yung gulong naman na ginamit sa kanya ay Chaoyang mga kapadyak. Chaoyang na gulong. At yung napad nitong gulong niya mga kapadyak ay 700 by 35C mga kapadyak. Ayan, no? Pang gravel specific tong gulong na to mga kapadyak. Ito yung lapad ng 700 by 35C sa kanya mga kapadyak. Dito naman sa kanyang chain mga kapadyak, yung ginamit na chain sa kanya ay Paco chain. Yan, siya mga kapadyak. May missing link na rin na kasama, oh, para pag tatanggalin nyo yung chain nya mga kapadyak. Dito naman sa kanyang king stay bridge mga kapadyak, makikita natin yung Gonkir na nakalagay mga kapadyak. Yan. At yung kanyang crankset naman mga kapadyak ay Beta na rin yung brand, no? At alloy na rin yung kanyang crank arm. Yan. Siguro 170mm yung haba ng kanyang crank arm. At yung kanyang chainring mga kapadyak ay removable siya. Yan, no? Removable siya mga kapadyak. Tingnan natin yung pinakamalaki nito ay siguro yung pinakamalaki nito mga kapadyak ay 50 teeth ay, o kaya 52. At yung siya ko chainring naman ay 36 siguro mga kapadyak, o kaya 34 ganyan. Sa kanyang FD naman, yan mga kapadyak, Sensa Ignite din. Yan, na STI na rin yan mga kapadyak. At yung kanyang chainring ay bakal siya, oh. Dumikit yung magnet natin. At yung kanyang bottom bracket, naka-silvering na rin siya mga kapadyak. Tapos dito naman sa kanyang fork mga kapadyak, yan, Beta na rin yung brand. Yan siya. Tingnan natin yung, ay bakal pa siya to, bakal pa to mga kapadyak, hindi pa alloy. Kung upgrade nyo to sa alloy mga kapadyak, mas maganda, no? Dito sa kanyang dropout naman ay naka quick release na siya, no? At yung ginamit na brakes sa kanya, yan, mechanical disc brakes. Ang brand ay walang nakalagay mga kapadyak. Mechanical brakes. At yung kanya rotor, 160mm rotor mga kapadyak, 6 volts yan. Yan, no? 6 volts na rotor. Dito naman sa kanya likod mga kapadyak, yan, naka mechanical disc brakes din. At naka quick release. At naka 160mm rotor na 6 volt. Naka silvering na rin pala yung kanyang hub mga kapadyak, no? Dito naman tayo sa kanyang cockpit setup mga kapadyak. Yung drop bar nito ay Beta na rin. At alloy na yung drop bar niya mga kapadyak. At yung kanyang stem ay Beta na rin mga kapadyak. Yan, mga 80mm siguro to, kaya 60mm kung hindi ako nagkakamali yung haba ng kanyang stem, no? At alloy na rin yan mga kapadyak. Yung headset nito mga kapadyak ay Ginea. Ayan, no? Ginea. Walang masama naman lang, ay naka silvering na rin yung kanyang headset, no? At yung kanyang bar tip, ayan, may texture mga kapadyak. Dito na tayo sa kanyang STI mga kapadyak. Ayan, no? Makikita natin na Sensa Ignite yan. Harap at likod yan mga kapadyak. Sensa Ignite. Ito na siya mga kapadyak. Titambangin na natin tong si Beta Half Moon 2022 gravel bike mga kapadyak. Titingnan natin kung gaano siya kabigat. Yan mga kapadyak, nakaset yan sa kilogram. Yan mga kapadyak, nakalutang yan, no? Pinakatatala na po nila. Makapagsagang po rin. Lalo po magdasan po rin. Wala di siya braya. Isang lang po rin. Kaya po rin na lang po rin. Around 12.40 kg siya, no mga kapadyak. Naglalaro sa 12.40 kg yung timbang nitong si Beta, no? At yan yung bike check natin dito kay Beta Half Moon 2022 model mga kapadyak. At yung price pala nito ay 14,500 mga kapadyak. Dito lang yan sa Excite Bike Shop, dito sa San Jose City of San Fernando, Pampanga mga kapadyak. Kung interested kayo dito kay Beta Half Moon, ilalagay ko yung link nila sa description box below.
At yung kanilang contact number kung interested kayo dito kay Beta Hamon mga kapadyak. At hanggang dyan na lang yung video natin mga kapadyak. Kung nagustuhan nyo to ay huwag nyo kalimutan mag-like at mag-comment na rin kayo tungkol sa bike na ito para masagot natin yan sa comment section, no? At mag-subscribe na rin kayo sa akin channel para updated kayo sa mga latest bike dito sa market na kagaya nitong si Beta. So hanggang dito na lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe sa inyo.